Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon sa maraming lugar sa bansa na magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Bukod dito, meron din bagong tropical cyclone threat na inilabas at nabubuo na sa may kanluran na kailangan nating i-monitor. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil dito inaasahan ang mas madalas na pagbuo ng makakapal na ulap, kalat-kalat at malalakas na pag-ulan at matataas na tsansa ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na direktang tinatamaan ng impluensya ng habagat. Dumako muna tayo sa heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw due to southwest monsoon. Ngayong araw inaasahan na makakaranas ng malalakas hanggang sa matinding pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, gayon din sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Bukas June 4, araw ng Thursday, inaasang lilipat ang focus ng mga malalakas na pag-ulan sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at sa may Benguet, kung saan posible pa rin makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang oras. At pagsapit ng June 5, Friday, nananatili ang banta ng 50 hanggang 100 mm na pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, Zambales at sa may Bataan. Sa puntong ito, mas mataas ang posibilidad ng pag-apaw ng mga ilog, pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar na patuloy na nababasa ng ulan. Mahalaga rin tandaan na maaaring mas mataas pa sa forecast ang dami ng ulan ang posibleng bumagsak sa mga kabundukan at matataas na lugar dahil sa epekto ng terrain o topografiya. Bukod dito, ang mga lugar na ilang araw na nakakaranas ng pag-ulan ay mas napanganib dahil sa naipon tubig sa lupa at mga watershed. Ngayon, pag-usapan naman natin ang forecast weather condition sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, gayon din sa may Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Inaasahan ng occasional rains o madalas na pag-ulan dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Maging alerto dahil mataas ang posibilidad ng paulit-ulit at mas madalas na pag-ulan sa loob ng maghapon. Maaring magkaroon ng mga pagkakataong humihina, ngunit posible itong bumalik at muling lumakas habang patuloy na nagsusupply ng mamasa-masang hangin ang habagat. Sa Zambales at Bataan, kabilang sa mga lalawigan direktang nakaharap sa daloy ng habagat mula sa West Philippine Sea, mas pataas ang posibilidad ng mga bugso ng malalakas na pag-ulan na maaaring tumagal ng ilang oras. Ganito rin na ang sitwasyon sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, kung saan patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na katamtaman hanggang malakas sa ilang pagkakataon. Sa Metro Manila, asahan ang mga panakanakang pag-ulan na maaring magdulot ng mabagal na daloy ng trapiko, pagbaha sa ilang mababang lugar at waterlogging sa mga pangunahing kalsada, lalo na kapag sumabay ang malalakas na buhos sa oras ng pagpasok o pag-uwi ng mga biyahero. Samantala sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, nananatili ring mataas ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan dulot ng habagat. Ilan sa mga lugar na ito ang makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan kaya mahalagang bantayan ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubundukin at mga lugar na malapit sa mga ilog at sapa. Para naman sa Western Visayas at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dulot pa rin ng southwest monsoon. Bagamat hindi kasing tuloy-tuloy ng occasional rains ang ganitong uri ng panahon, ay nagpapaiwatig ng aktibong kondisyon ng atmosfera. Maaring magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan at pagkulog na susundan ng bahagyang paghina bago muling magkaroon ng panibagong thunderstorm sa mga susunod na oras. Dahil dito mataas ang banta ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na paulit-ulit nang nakakaranas ng pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan naman ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Ibig sabihin hindi kasing lawak ng epekto ng habagat ang nararanasan sa mga lugar na ito,
posibleng magsimula ang araw na may bahagyang maaliwalas na panahon, ngunit dahil sa init at moisture sa atmosfera, maaaring mabilis na mabuo ang mga makakapal na ulap na magdadala ng panandaliang malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa ilang lugar. Bagamat hiwa-hiwalay ang mga thunderstorm na ito, maaari pa rin silang magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung magiging matindi ang buhos ng ulan sa loob ng maikling panahon. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, sa buong Luzon inaasahan ng moderate to strong winds na nagmumula sa southwest. Ang coastal waters dito ay may taas ng alon na maaring umabot mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Sa ganitong senaryo, mas maalon ang dagat sa mga baybayin nakaharap sa West Philippine Sea, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan direktang nararamdaman ang epekto ng habagat. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat at iba pang naglalayag na mag-ingat dahil maaaring maging mas mapanganib ang paglalayag kapag sumabay ang malalakas na pag-ulan at thunderstorms. Samantala sa Visayas at Mindanao, inaasahan naman ang light to moderate winds na nagmumula sa southeast to southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa pangkalahatan ay mas kalmado ang dagat sa mga bahaging ito ng bansa kumpara sa Luzon, ngunit hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng pansamantalang pagtaas ng alon at pagbuso ng hangin sa mga lugar na makakaranas ng thunderstorms. Kaya mahalaga ang patuloy na pagmamonitor sa mga weather at sa sea condition updates bago pumalaot, lalo na habang nanatiling aktibo ang habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential na ilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula June 1 hanggang June 7, ipinapakita ng pinakabagong datos na si Tropical Cyclone Jiangmi na tinawag natin bilang dating Bagyong Domeng ay ganap ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility at sa kasalukuyang kumikilos sa bahagi ng Southern Japan. Ibig sabihin, ang bagyong naging pangunahing dahilan ng pag-enhance ng habagat nito mga nakarang araw ay unti-unti nang lumalayo sa ating monitoring area. Gayunpaman, kahit nakalayo na ay hindi pa rin nagtatapos ang ating pagmamonitor dahil sa parehong outlook, may binabantayan agad na TC-like vortex o TCLB1 na inaasang mabubuo malapit sa western boundary ng PAR. Sa kasulukuyang projection, sinasabi ng mga forecast na posibleng kumilos ito pahilagang kanluran patungo sa hilagang bahagi ng Luzon at Taiwan area na may low to moderate development ng pagiging ganap na tropical cyclone sa loob ng forecast period. Pagsapit naman ng week 2, June 8 hanggang June 14, ipinapakita ng forecast na ang TCLB1 ay posibleng makalabas ng PAR habang nagpapatuloy ang pagkilos nito patungo sa direksyon ng Japan. Bukod dito, may isa pang binabantayan TC-like vortex o TCLB2 na maaring lumitaw agad malapit sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain. Sa kabuuan, ipinapakita ng long-range outlook na bagamat may mga susunod pang sistema na maaaring mabuo, wala pang malinaw na indikasyon ng agarang pagbuo ng isang malakas na tropical cyclone na direktang makakaapekto sa bansa. Kung sisilipin naman natin ang pinapakita ng iba't ibang weather models, ang southwest monsoon o habagat pa rin ang inaasang mananatiling dominanteng weather system sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Kasabay nito, may indikasyon ng isang posibleng bagyo o tropical disturbance na mabubuo sa kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Sa kasulukuyang projections, hindi pa ito inaasang agad lalakas habang malapit sa bansa. Sa ngayon, mas nakikita ng maraming model guidance na dadaan ito sa may extreme northern Luzon bago kumilos patungo sa Taiwan area at tuluyang magpatuloy pahilagang silangan. At ito ang isa sa pinakamahalagang punto dapat bantayan sa kasulukuyang long-range outlook. Kahit hindi direktang tumama sa kalupaan ng bansa ang sentro ng sistema, maaari pa rin itong magdala ng maulang panahon. Kapag nangyari ito, maaaring magsilbi itong mekanismo upang mas mapalakas ang habagat at posibleng humatak ang sistema ng mas maraming moisture mula sa karagatan at magdala ng mas aktibong monsoon flow patungo sa kanluran at hilagang bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, kahit malayo ang sentro ng bagyo, maaari pa rin makaranas ang ilang bahagi ng Luzon ng mas madalas na pag-ulan, mas malalakas na bugso ng hangin at mas maalong karagatan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang dumarami ang mga bagong datos at weather observations sa mga susunod na araw,
maaari pa rin magkaroon ng pabago-bago sa lakas, galaw at posibilidad ng pag-develop ng mga sistemang ito. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.